Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in fi umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, pag-aaralan natin sa oras na ito ang tinatawag na Salatul Tarawih, Salatul Tahajjud, Salatul Witr, at marami pang iba. Inshallah po. Sa oras na ito ang... Opo mga kapatid sa Islam. Dahil maraming mga kapatid natin ang nagtatanong tungkol sa dasal na ito. Salatul Tarawih, paano ba ito isasagawa? Lalong-lalo na ang mga kapatid nating mga babae. Lalong-lalo na yung mga kapatid nating mga babae. No? Paano ba isasagawa ang Salatul Tarawih? Paano ba isasagawa ang Salatul Tahajjud? Ano ang kaibahan ng Tarawih, Tahajjud? Ano ang kaibahan ng Tahajjud at Qiyamul Lail? Maraming katanungan ang ating mga kapatid tungkol o hinggil sa pagdarasal na ito. Opo. Kaya naman, sinisikap natin na mabigyan ng kaunting linaw ang pagdarasal na ito mga kapatid sa Islam. At sana, opo, ay samahan ninyo kami na ipaliwanag ang ganitong uri ng pagdarasal. Opo. Ito po ay dahil nga po sa maraming mga nagtatanong tungkol sa dasal na ito. Opo. Ito ay pagkakataon mga kapatid sa Islam. Pagkakataon po ito ngayon na malaman natin ang mga batas at alintuntunin ng pagdarasal na ito. Opo. Unang-una po mga kapatid, ang Salatul Tarawih, sinabi ng ating mahal na propeta, sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sino man ang magsagawa ng pagdarasal, sino man ang tatayo sa buwan ng Ramadan, tatayo ng pagdarasal sa buwan ng Ramadan, imanan na may kasamang pananampalataya. Ang pagtayo niya dito ay pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ihtisaban, paghahangad ng anumang gantimpala sa gawain ito mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang bunga nito mga kapatid sa Islam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Patatawarin sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga naunang kanyang mga kasalanan. Yun yung bunga sa ating pagsusumikap at pagpupuyat, pagpapagod sa dasal na Tarawih. Paano isagawa ang dasal na Tarawih? Ang dasal na Tarawih, mga kapatid sa Islam, nagkaisa ang ating jumhur na fuqaha. Na ang Salatul Lail mathna, dalawang raka'ah. Ang Salatul Lail, anumang dasal sa gabi, ito ay dalawang raka'ah. Ano ibig sabihin ng mathna? O di kaya dalawang raka'ah? Ibig sabihin po nito mga kapatid sa Islam ay every 2 raka'ah, sa tuwing matapos mo ang 2 raka'ah, kailangan magsagawa ka ng taslim. Kinakailangan magsagawa ka ng taslim. Opo mga kapatid sa Islam. So, ang Salatul Tarawih, ang Salatul Tarawih ay nasa sa atin kung damihan ba natin ang ating raka'ah
o di kaya iksian natin hanggang sa 8 rakaah katulad ng isinasagawa sa maraming mga masjid sa panahon natin ngayon. Damihan ba natin ito? Damihan ba natin ito o iksian hanggang sa 2 rakaah? Wala pong masama doon. Bakit? Ang salatul layl ay mathna, dala-dalawang rakaah. Dala-dalawang rakaah po ang dasal sa gabi, mga kapatid sa Islam. Opo. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi na kapag ikaw ay nangamba na darating na ang fajar, ay tapusin mo ito sa 1 rakaah. Utir bi wahida. Ibig sabihin ay magsagawa ka ng witir. Magwitir ka sa iyong dasal ng 1 rakaah lamang. Bilang pagtatapos mo sa sa dasal mo sa gabi. Opo, mga kapatid sa Islam. Opo. So, yun po yung salatu at tarawih. Yun po yung salatu at tarawih. Tanong ng isang kapatid, ang salatu at tarawih ba ay mayroong ang salatu at tarawih ba ay mayroong as-salatul ibrahimiyya pagkatapos nating magtahiyya, yung tashahhud al-awwal o di kaya tahiyya, tahiyatu lillahi was salawatu wat tayyibat, mayroon ba o isusunod ba natin ang as-salatul ibrahimiyya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ang sagot po, mga kapatid sa Islam, ay upo. Dahil ang salatut tarawih ay kahalintulad ng ibang mga dasal. Kahalintulad po ng dasal, ng ibang mga dasal. Magkaiba lamang sila ng hukom. Ito ay sunnah at ito ay wajib. Ito ay fard. Halimbawa, dasal sa subuh, siya ay fard, wajib. Habang ang salatut tarawih ay sunnah. Ngunit, paano mo ito isagawa? Magkahalintulad lamang, mga kapatid. Magkahalintulad lamang. Opo. Wala pong pagkakaiba. Kaya naman, sa bawat 2 rakaah, kinakailangan mong magtaslim. Before ng taslim mo, kailangan mong at-tahiyatu lillah. Banggitin mo ang at-tahiyatu lillah hanggang sa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. And then isunod mo ang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bago ka magtaslim. Kung nanaisin mo namang magdua, nasa sa iyo yun. Opo. Ganun po, mga kapatid sa Islam, ang salatu at tarawih. Pangalawang tanong ng ating kapatid is, maari bang magtahajjud sa unang gabi pa lamang ng Ramadan? Maari bang magsagawa ng tahajjud na sa unang gabi pa lamang ng Ramadan? Ang sagot po, mga kapatid sa Islam, wallahu alam bisawab, ay naam. Nasa sa atin. Hindi po masama magtahajjud. At ito ay mainam. Bakit? Nararapat sa isang Muslim sa buwan ng Ramadan, sa buwan na fadilah, magparami siya ng tinatawag na pagsamba. At sa gabi, bukas ang pagdarasal. Bukas ang pagdarasal. Pwede tayong magdasal ng opo. Yan. Na medyo pwede tayong magdasal, mga kapatid sa Islam, sa gabi. Ngunit, bigyan natin ng karapatan yung ating katawan. Opo, bigyan natin ng karapatan ng ating katawan na tayo ay magpahingaman lamang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MashaAllah. Brother Ilmir, MashaAllah. Syukran po sa inyong pagbisita sa live namin.
Opo. No? So, ganun po yun mga kapatid sa Islam. Bigyan natin ng karapatan yung ating katawan na magpahinga. Kahit ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay natutulog din sa gabi kahit pa sa buwan ng Ramadan. Siya rin ay natutulog sa gabi kahit pa sa buwan ng Ramadan. Opo. At siya ay nagsasagawa ng pagdarasal sa buwan ng Ramadan. Dagdag katanungan ng isang kapatid is, paano po yun? Nagwitir na ako kasama ang imam. And then gusto kong magtahajjud. Magsagawa pa ba ako ng witir? No, hindi na po. Dahil ang witir po mga kapatid sa Islam ay isang bisis lamang ito sa isang gabi. Walang dalawang witir sa loob ng isang gabi. Kinakailangan na ang iyong witir ay isa lamang. Kaya naman, kung ikaw ay nagwitir kasama ng imam, maaari kang magsagawa ng tahajjud. Maaari kang magsagawa ng tahajjud. Natulog ka pagkatapos ng salatot tarawih, nagising ka alas 2, alas 3 ka pa magsahur, o alas 4 ka magsahur, kubayl al-fajr, magsahur. Pwede ka magtahajjud, pero hindi ka na pwedeng magwitir. Bukas po mga kapatid ang dasal sa gabi. Opo, bukas po yun. Wala pong masama doon. Ngunit, iwasan mong magsagawa ulit ng witir. Bakit? Ang ayon sa ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la witrani fil layl, o kamakala sallallahu alaihi wasallam, walang dalawang witir sa gabi. Walang dalawang witir sa gabi. Opo, mga kapatid sa Islam. Kung meron kayong katanungan, pwede po kayong magtanong habang tinatalakay natin itong mga dasal sa gabi. Opo. Ano naman ang kaibahan ng salatut tahajjud o tahajjud at ang qiyamul layl? Ano ang kaibahan ng dalawang ito? Marami ang naguguluhan tungkol sa qiyamul layl at tungkol sa tahajjud. Ano ang kaibahan ng dalawang ito? Ang qiyamul layl, mga kapatid sa Islam, ang qiyamul layl, ito ay uri ng pagsamba or lahat ng pagsamba na isinasagawa sa gabi. Tinatawag itong qiyamul layl. Ito man ay ilang portion, ilang bahagi ng gabi, 3 bahagi ng gabi, or kalahati sa bahagi ng isang gabi, or 1/4 na bahagi sa isang gabi. Tinatawag po yun na qiyamul layl. Ito man ay pagbabasa ng Quran, ito man ay paggugunita kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagzikir, ito man ay pagdarasal, o anumang gawaing pagsamba na isasagawa mo pagkagising mo mula nang ikaw ay nakatulog sa gabi. Yun ay tinatawag na qiyamul layl. At ayon sa isa sa ating batikang sheikh, na ang tahajjud ay espesyal na katawagan sa pagdarasal sa gabi. Opo, at ito ay sa sulusul layl al-akhir. Yun ang tinatawag na tahajjud. Opo. So magkaiba po siya. Pag sinabi natin qiyamul layl, sakop niya ang tahajjud. Sakop niya ang pagdarasal. Sakop niya ang pagbabasa ng Quran. Nagising ka ng alas 3 ng madaling araw, alas 2 ng madaling araw, nagbasa ka ng isang judes mula sa Quran, tinatawag yun ng qiyamul layl. Qada'ul layl, ang ibang tawag nila ay qada'ul layl fil ibadah. Opo, ginagamit mo ang ilang bahagi sa gabi sa pagsamba. So ang qiyamul layl, pangkalahatang katawagan na isinasagawa na pagsamba sa gabi. Yun ang qiyamul layl. Habang ang tahajjud, ito ay katawagan sa pagdarasal sa gabi. Matapos tayong magising mula nang tayo ay makatulog. Yun ang tahajjud, mga kapatid sa Islam. Opo.
Yan. Ang witir naman mga kapatid sa Islam, opo, ang witir naman, ito yung dasal na hindi lamang isinasagawa sa buwan ng Ramadan. Katulad ng tahajjud. Ang tahajjud ay gabi-gabi isinasagawa, hindi lamang sa buwan ng Ramadan. Ganun din ang salatul witir. Ito ay sunnah muakkada. Opo, na sinabi pa ng ating mahal na propeta, sumakanya na ang pagpapala at kapayapaan, kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na sinabi ni Abu Hurairah, awsani khalili bi thalath, pinayuan ako ng aking mahal sa tatlo, at kabilang sa tatlo na iyon ang salatul witir. So ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may mga pagdarasal na hindi niya isinasagawa kapag siya ay naglalakbay, maliban sa dalawang uri ng pagdarasal. Sunnatul Fajar at ang Salatul Witir. Hindi ito iniiwan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Salatul Witir, mga kapatid sa Islam, ito ay witir, autar. Hindi pares ng mga rakaah. Kaya naman, pwede tayong magsalatul witir ng 1 rakaah, pwedeng 3 rakaah, pwede ring 5 rakaah, at pwede ring 7 rakaah, 9 na rakaah, at 11 rakaah. Yun ang pinakamarami na salatul witir. At magkaiba-iba ang pamamaraan ng pagsasagawa ng salatul witir. Kung 3 rakaah ang iyong salatul witir, mayroon kang 2 paraan. 3 rakaah, 5 rakaah, 7 rakaah, mayroon kang 2 paraan. Opo. Ano po ang 2 paraan na ito? Una, isagawa mo siya ng 2 rakaah. And then, last, 1 rakaah. Ang pangalawang paraan ay isagawa mo siya ng sardan. Walang upo. Dire-diretso. 1 rakaah, 2 rakaah, 3 rakaah, 4 na rakaah, 5 rakaah, 6 rakaah, hanggang sa 7 rakaah, bago ka pa upo, magsagawa ng taslim. Opo. Ganon din ang 9 na rakaah. Pero ang 11 rakaah, ayon sa ating mga ulama, ay pwede mo itong isagawa ng 2 rakaah, and then bawat 2 rakaah magtaslim, and then itayo mo ang pang 11 isang rakaah bilang pang 11, opo, and then magtaslim. Ang pangalawang paraan niya ay isagawa mo ang 10 rakaah nang walang tasyahud. Pagdating mo sa ika-10 rakaah, magsagawa ka ng tasyahud, pero hindi ka magsalam. Tatayo ka ng pang 12 rakaah. And then, pang 11 rakaah pala. Pagkatapos mo ng pang 11 rakaah, uupo ka, magtasyahud ka, magsalatu ala nabi, and then magtaslim. Yun po yung ang lahat, ayon pa sa ating mga ulama, mula sa mulakhasul fiqhi, lahat ng gawain na ito ay naulat mula kay Propeta Muhammad. Ang lahat ng paraan na ito ay naulat mula sa gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Opo. Yun po yung salatu al-witir. Tanong pa ng ating mga kapatid, napakaraming katanungan. Mayroon ba daw dua? Opo. Nawala po yung internet natin. Okay? Tanong pa ng ating mga kapatid, sabi pa nila, mayroon bang dua na natatangi before ng Salatul Tarawih? May dua ba ito? Ang sagot ay wala pong dua na natatangi. Nawawala yung signal ko, mga kapatid, no? Sorry. Okay. Pagpatuloy natin. Tanong ng ating kapatid is, mayroon bang natatanging dua
or mayroon bang dua o zikir before tayo magsagawa ng salatul tarawih, salatul witir, salatul tahajjud, qiyamul layl? Ang sagot po mga kapatid ay wala. Wala pong natatanging dua para dito. At walang dua na binabanggit before ng salatul tarawih, salatul witir, salatul tahajjud. Kahit pa salawat, wala po. Kahit pa yung pagsalawat na sinasagawa ng ating matatanda, yun po ay hindi naulat mula kay Propeta Muhammad. Nadatnan ko po yung aking mga ninuno or aking lulo, isang imam dati po sa amin, na nagsasagawa siya ng tinatawag na salawat. Nagsasagawa siya ng salawat. Bago siya magsagawa ng every time matapos ang kanyang 2 rakaah, bago siya magsimula sa salatul tarawih, at kapag natapos ang 2 rakaah, tatayo siya sa sunod na rakaah, nagsasagawa siya ng salawat. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun po ay hindi turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pagsalawat sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mainam, mga kapatid sa Islam. Ngunit hindi nangangahulugan na isasagawa natin ito sa lahat ng panahon. Hindi po. Hindi po nangangahulugan na ang pagsalawat sa Propeta Muhammad ay pati sa pagsagawa natin ng dasal, sasagawa natin, babanggitin natin. Hindi po. Hindi po ginagawa yun ng Propeta Muhammad. At hindi naulat mula sa kanya, mula sa ating mahal na propeta, at hindi rin naulat pati sa kanyang mga sahaba na sila ay nagsalawat, sila ay nagsasalawat sa tuwing sila ay magsisimula ng kanilang salatul tahajjud or qiyamul layl or salatul tarawih o anumang uri ng dasal. Wajib man ito na dasal o sunna man ito na dasal, walang naulat, mga kapatid sa Islam, na ang Propeta Muhammad at ang kanyang mga sahaba ay sila ay nagsasagawa ng salawat. Okay? Opo. Bukod tanging nagsasagawa nito ay yung mga Sufism, no? Sufism po na grupo ng mga Muslim. Okay? Opo. So, yun. After ng tarawih, after ng tarawih, wala ring naulat na zikir after ng tarawih. Wala ring naulat. Ang naulat lamang, mga kapatid, ay after ng salatul witir. After ng salatul witir, ay naulat na magzikir tayo ng Subhanal Malikil Quddus 3 bisis, at ang pangatlong bisis, tawag dito, lakasan natin yung ating busis. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Yun po yung tawag dito. Yun po yung zikir or pagkatapos ng tarawih, witir, salatul witir. Tungkol naman sa kunutul witir, tungkol naman, mga kapatid, sa kunutul witir, ang kunutul witir, ito po ay hindi wajib. May mga nagsasabi na ito ay wajib, pero ang tama ay hindi po ito wajib. Yung kunut, duaul kunut, yung Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, hindi po ito wajib. Hindi po wajib ang dua sa kunut, mga kapatid. Tandaan natin yan, no? At kung nagdua ka, hasan, alhamdulillah. Pero hindi nangangahulugan na kapag hindi ka nagdua, kulang ang iyong salatul witir. Hindi po nangangahulugan na ganun. Okay? At kung hindi mo alam paano magdua ng kunut, pwede ka magsulat sa papel at basahin mo. Habang ikaw ay nagdudua, binabasa mo sa papel. Sinulat mo.
Walang masama doon. Opo. So wala pong masama doon mga kapatid sa Islam. Kabilang sa dapat nating malaman tungkol sa pagdarasal sa gabi ay pwede po tayong magbasa sa Quran. May nagtatanong na, brother, pwede bang magbasa na lang sa Quran? Pwede po. Wala pong masama doon. Tanong pa ng isang sister ay, brother, pwede ba na yung sura na ating babasahin ay pabalik-balik? Wala pong masama doon mga kapatid. Basta wag mo lang ulit-ulitin ang suratul Fatiha. Halimbawa, sa unang raka'a mo, suratul Fatiha, and then matapos ang suratul Fatiha, sinunod mo naman ang suratul Fatiha. Ay hindi pwede yon. Kasi sa dasal, hindi mo pwedeng ulitin, basahin ang Surah Al-Fatiha. Isang bisis lamang. Opo. So, yun po mga kapatid sa Islam, ang Salatul Tarawih, Tahajjud, Qiyamul Layl, Salatul Witir. Mayroon pang pinakamahalaga. At dapat nating malaman ito. Marami sa mga kapatid natin na kapag natapos na ang 8 rakaah ng Tarawih, hindi na sila sasabay sa imam. Bakit brother hindi ka nasasabay sa imam? Magtatahajjud kasi ako. Masya Allah. Mujtahid si brother. Mujtahid si brother. Marami sa mga kapatid natin ang hindi na sumasabay sa imam sa Salatul Witir. Tanungin mo, brother, bakit hindi ka magsasalatul witir? Mamaya na ako magsalatul witir kasi magtatahajjud ako. Una, pwede naman siyang magsalatul witir kasama ang imam. At kung gustuhin niyang magtahajjud, pwede siyang magtahajjud. Huwag na lang siyang magsalatul witir. Pangalawa, nakalimutan niya na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, sino man ang tatayo, ang dadasal kasama ang imam hanggang matapos, isusulat sa kanya ang Qiyamul Layla. Isusulat sa kanya ang Qiyamul Layla. Para kang nagdasal sa buong gabi. Para kang nagdasal sa buong gabi. Bakit ka aalis kasama ang sa likod ng iyong imam? Na wala namang valid reason. Hindi ka naman pinipilit ng employer mo. Sabayan mo ang imam mula sa simula hanggang matapos, makukuha mo ang gantimpala ng isang Qiyamul Layl sa gabi. Sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad, sinuman ang darasal kasama ang imam hanggang matapos, isusulat sa kanya ang isang buong Qiyamul Layl. Buong Qiyamul Layl isusulat sa iyo. Buong Qiyamul Layl. Bakit ka aalis sa likod ng imam? Pinakamainam sa isang Muslim na bago siya aalis sa likod ng imam, tapos na yung imam sa kanyang pagdarasal. Sumabay ka sa kanyang Salatul Tarawih, sumabay ka sa kanyang Salatul Witir. Isusulat sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang isang buong Qiyamul Layl. Isusulat, Masya Allah. May isusulat sa iyo ang isang buong Qiyamul Layl. Masya Allah. Okay, mas'ala. Dumating ako ng masjid. Nagdasal na sila ng Tarawih. Hindi pa ako nakapagdasal ng Isha. Ano ang gagawin ko? Dumating ka ng masjid. Nagdarasal na sila ng Tarawih. Hindi pa ako nagpagsagawa ng Isha. Anong gagawin ko? Pupunta ba ako sa gilid? Magdarasal muna ako ng Isha bago ako sasabay sa kanila? O sasabay na ako sa kanila? Ang gagawin mo ay sasabay ka sa kanila, sasabay ka sa imam. Papasok ka sa saf habang ang intensyon mo ay Salatul Isha. At kapag nagtaslim ang imam, tatayo ka ng pangkumplito mo sa iyong Salatul Isha. Yun po ang tama, mga kapatid. Lalong-lalo na kung marami kayo. No?
Dahil hindi maaari sa kaliit-liit ng masjid, dalawang jamaa ang nagsasagawa ng dasal sa masjid. Opo. Kinakailangan na malaman natin ang mga alituntunin sa pagdarasal nang sa ganun, tumatanda tayo, mayroon tayong kaalaman tungkol sa ating relihiyon. Opo mga kapatid sa Islam. Paano kung naabutan ko Salatul Witr na? Hindi pa ako nagsagawa ng Salatul Isya. Walang problema. Sumabay ka sa imam. Ang intensyon mo ay Salatul Isya. Pag nagtaslim ang imam, tumayo ka ng pangalawa or pangatlo or pang-apat bilang ikumpleto mo sa iyong Salatul Isya. Opo. Pero kung hindi mo na naabutan ang imam, nagtaslim na siya, so pwede kang doon ka pa magsagawa ng ibang jamaa. Tatayo ka sa gilid, mag-ikama ka kung lalaki, pag babae naman ay hindi obligado ang ikama. Opo. So yun po yung dapat nating malaman tungkol sa ating dasal sa gabi. Tandaan natin mga kapatid sa Islam na ang dasal sa gabi, sabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala nang iinam pa pagkatapos ng farida maliban sa dasal sa gabi. Pinakamainam na dasal ay dasal sa gabi pagkatapos ng farida. Kaya naman, ang mga sahaba, ang propeta Muhammad, ang mga sahaba, ang mga tabi'in, subhanallah, paggabi na, hindi mo sila makikitang buong magdamag natutulog. Hindi po. Mga sahaba, halos hinahati nila ang kanilang isang gabi. Kalahati sa asawa, kalahati sa pagdarasal. Ganun ang buhay ng ating mga salafus saleh. Sa panahon natin ngayon, Salatul Witr, isang raka'a lang kaya nating isagawa. Napakaraming mga Muslim na ang Salatul Witr nila isang raka'a lang. Alhamdulillah, nakapagsagawa ng Salatul Witr. Sabi nila hindi naman wajib. Pero subhanallah, kailan ka pa magpaparami ng iyong pagdarasal nung wala ka ng lakas tumayo? Subhanallah mga kapatid sa Islam. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hinikayat niya tayo na ightanim khamsan qabla khamsin. Opo. Kumbaga, sinasabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa atin na ang 5 ito ay pagsumikapan mo bago darating sa iyo ang ibang 5. Yung kalakasan mo. Yung kalakasan mo bago dumating sa iyo ang kahinaan. Dahil habang malakas ka, nagagawa mo ang iba't ibang uri ng pagsamba. Pag mahina ka na, wala na. Hindi ka na makatayo. Nababawasan ang iyong lakas. Kaya mga kapatid sa Islam, babae man sa lalaki sa atin, magparami tayo ng pagsamba. Huwag maubos ang ating oras sa social media. Huwag nating gawin na ang ating oras ay kinakain lamang ng pag-scroll natin sa Facebook, lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan. Tunay man, sabi ni Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin rahimahullah, na ang Ramadan na ito ay higit na mainam kaysa sa Ramadan na lumipas. Ang gabi na ito ay higit na mainam kaysa sa gabing lumipas. Kaya naman, sa panahon, sa oras natin ngayon, sa gabi natin ngayon, lumipas na ang unang 10 araw ng Ramadan at unang 10 gabi ng Ramadan. At ang pangalawang 10 gabi ng Ramadan ay higit na mainam kaysa sa unang 10 gabi ng Ramadan na lumipas. Kaya naman, mga kapatid sa Islam, kinakailangan nating mag-igtinam, magsumikap sa mga nalalabing gabi ng Ramadan na ito. Magbasa ng Quran, magzikir. Kung meron kang kaunting salapi,
mabigay. Magdasal. Ito man ay rawatib. Pag narinig mo ang adhan, magwudu ka, magsagawa ka ng sunnatul wudu. Sunnatul bainal adhan wal iqamah. Babae man sa lalaki. Pagpaparami ng pagdarasal. Dahil ang pagpaparami ng pagdarasal, sabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga dasal na sunnah, dasal na nafila. Ano ang sabi ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadithul qudsi na inuulat ni propeta Muhammad mula sa salita ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala? Sinabi niya na, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Sa tuwing tayo ay nagpapalapit sa ating Panginoon, tayong mga alipin niya, gamit ang nawafil, nafila, hindi mga obligadong pagsamba, pagdarasal, pag-aayuno, at marami pang iba. Sa dami ng ating pagsasagawa ng ganitong uri ng pagsamba, mamahalin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahilan upang tayo ay mahalin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, kapag minahal ko na siya, o kapag namahal ko siya, ako ang mata na titingin sa kanya. Ako ang kamay na hahawak sa kanya. Ako ang paa na lalakad sa kanya. Subhanallah, ikaw ay nasa riaya at saka sa hifid. Ikaw ay nasa pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala. May mga kapatid sa Islam, huwag nating hayaan nalilipas ang Ramadan na ito na wala tayong makukuhang kabutihan. Wala tayong mapapala. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin ang ating mga pagdarasal, tanggapin ang ating pag-ayuno. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, tanggapin ang lahat ng ating pagsamba sa buwan na ito. At dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na palayain niya ang ating mga riqab, ang ating mga liig, mula sa impyerno sa gabing ito. At ang mga liig ng ating mga magulang at ang mga liig ng lahat ng mga Muslim sa buong mundo. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa Islam, na bigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng lakas na ating mga gamit sa pagsamba sa Kanya. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na marami pang Ramadan na darating sa atin habang tayo ay nasa mabuting kalagayan at nasa mabuting pangangatawan. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, biyayaan niya tayo, magagamit natin sa pagsamba sa Kanya, at ilayo tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang ating mga magulang mula sa kapahamakan dito sa mundo. Kaawaan, kahabagan nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga magulang. Kahabagan nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala at pangalagaan nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga magulang. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na ipamahal niya sa atin ang iman, ang pananampalataya, at ipapuot ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga puso ang fusuk, gawaing kasamaan, ridda, kufur, at marami pang ibang uri ng kasamaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. May tanong po ako, kung halimbawa may isang tao na nakikinig sa social media patungkol sa Islam at ito ay nauunawaan niya at nag-aaral siya ng salah sa social media o mga iba pa. Opo. Masyaallah. Siya ba ay Muslim o hindi? Sa media, ginagawa niya ito, subalit hindi niya idinideklara ang shahada sa harap ng saksi ng mga Muslim. Siya ba ay Muslim o hindi? Tanggap ba ang kanyang gawaing ibada? Opo. Ang pagshahada po, mga kapatid sa Islam, Allahu alam, ang pagshahada po ay hindi po kinakailangan na malaman ng mga maraming Muslim. Opo. Ngunit, kung may mga Muslim sa iyong sa iyong mga paligid, mainam na malaman nila na ikaw ay nagyumakap sa Islam. Opo. Nang sa ganun, mawala ang haka-haka sa kanilang isipan, lalong sa kanilang mga puso.
Opo. Ideklara mo ang pagsyahada mo sa kanila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ang mga sahaba, ridwanullahi alaihim, dinideklara nila ang pagsyahada nila. Opo. Ngunit hindi nangangailangan na mayroon pang aakay sa iyo, asyhadu. And then susundin mo siya, asyhadu. Hindi po nangangailangan na ganon. Or hindi po kinakailangan na mayroon pang aakay sa iyo. Okay? So, pwede kang magsyahada sa sarili mo lamang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna Isa abdullah wa rasulullah. Pwede pong ganon. Opo. Kung nasa kanyang puso, siya ay naniniwala na si Allah lamang ang tunay na Panginoon. Si Muhammad ay kanyang huling sugo at propeta at alipin. Si Jesus ay kanyang sugo at alipin. Opo. At siya ay nagsasagawa ng pagdarasal, tatanggapin ang kanyang pagsamba. Tatanggapin ang kanyang iba't ibang uri ng pagsamba. Opo. Siya lang ang nakakaalam na Muslim siya. Naway mabigyan mo, Ustad, kasagutan, inshallah. Opo. Kinakailangan po, mga kapatid, lalong-lalo na ang lalaki, malalaman na siya ay Muslim kapag papasok siya ng masjid. Di ba? Kapag papasok siya ng masjid at siya ay magsasagawa ng pagdarasal, malalaman na siya ay Muslim. Kahit pa walang nakaalam na siya ay nagsyahada, kapag siya ay pumasok ng masjid, alam ng lahat na walang magsasagawa ng pagdarasal maliban na lamang na isang Muslim. Pag babae naman, malalaman ang isang babae na siya ay Muslim pag lumalabas siya kapag siya ay nagsuot ng tinatawag na hijab syar'i. Opo. Dahil ang pagdarasal ng isang babae ay hindi nakikita. At pinapangalagaan ng Islam ang pagdarasal ng isang babae. Inuutos sa mga babae na sila ay magdasal sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga silid, at hindi inutos sa kanila na magdasal sa mga masjid. Kaya naman, malalaman mo ang isang babae na Muslim, Muslima, kapag siya ay nagsuot ng hijab syar'i. Hijab syar'i. Ano ba ang hijab syar'i? Yaong makapal, mahaba, hindi siya fit, opo, ibig sabihin maluwag, and then, hindi siya pang gaya sa mga kasuutan ng mga non-Muslim, hindi siya pagkasuutan ng mga taong sinusuot sa pagsamba nila sa kanilang mga sinasamba. Yun po yung hijab syar'i. At natakpan buo ng kanyang katawan pag babae, opo, pati ang kanyang mukha. Hijab syar'i ang tawag doon. Jazakallah khair, syukran, sagot, palain ka nawa. Amin, amin, at pagpalain po nawa kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At gantimpalaan po kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong pagsusumikap magkaroon ng kaalaman patungkol sa ating relihiyon. Opo. Yun po, mga kapatid sa Islam, na ang salatul layl, mathna. Dala-dalawang raka'a. Opo. Ang salatul layl, mathna. So, maliban doon sa salatul witr, dahil ang salatul witr, mayroon siyang natatanging paraan. Opo. Kung mayroon po kayong katanungan, pwede po kayong magtanong. Opo. Yan. Open po ang ating okay, habang nagsasaya ko. Shout out pala sa aking dalawang asawa. Masyaallah, syukran po sa kanilang dalawa. Naway gantimpalaan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kabutihan dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. At dagdagan pa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga biyaya. Sa aking mga estudyante, no, masyaallah, nanonood po silang iilan sa kanila. Opo, kay Ukhti kaibigan po ito ng asawa ko sa Pilipinas, si Ukhti
Asil Kali, mashallah. Syukran po sa inyong panonood. Si Ukhti, hindi ko mabasa ang pangalan nito. Si Brother Dato Mingfu Samama, mashallah. Syukran po, brother. Sino pa to? Si Brother Muraki Limpaw, mashallah. Syukran po sa inyong panonood, mga kapatid, no? Opo, syukran po. Sino pa tong isa? Yan, di ko po mabasa yung mga pangalan nila eh. Mahirap basahin, mashallah. Arabic eh. Kahit Arabic, pag sariling pangalan, sariling version ng pangalan, hindi na mabasa. Okay, sino po sa inyo ang mayroon pang katanungan? Pwede pong magtanong. Opo, Salatul Lail. Ang ating topic ngayon ay Salatul Lail, dasal sa gabi, Tarawih, Tahajjud, Qiyamul Lail, at marami pang iba. Yan. Medyo mahilig tayo sa chai. No? Napaparami ng chai. Okay po. Huwag niyo pong kaligtaan, i-subscribe ang aking YouTube channel, Balik Islam TV. Opo. Sana masubscribe niyo po ang aming YouTube channel, no? Assalamualaikum, kapatid na Luz Habir, mashallah. Syukran po sa inyong pagbisita sa amin. Opo. Okay, kung wala na po kayong katanungan, hanggang dito na lamang. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.